Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heidi Mendoza naglabas ng hinanakit sa kanyang interview dahil sa mga inaasahan niyang i-endorso sana siya. Pero hindi nangyari mga kabunyog, ngayon ito sa kanyang interview nilabas niya ang kanyang kinikimkim na tampo. Pero wala naman po siyang sama ng loob or malalim na hinanakit sa mga ito, talagang nagkaroon lang siya ng kunting tampo mga kabunyog. Anyway, pakinggan po natin ang kanyang saloobin. Ito, Heidi, speaking of endorsement, yung mga nagtatanong sa akin, I want the answer to come straight from you. No? Were you formally endorsed by Leni Robredo? Hindi po. Pero binoto naman siguro ako. Hindi po. Wala pong formal endorsement. Pero nainawaan ko po. Kasi may mga nakikita ako dun sa social media na dinidikit kayo kay Bam Kiko, Heidi. Pero sa pagkakaalam ko, these are volunteers or people who thought na you're part of the Pink movement. Pero hindi pa ito formal, no? Yung mga tao yung naglalagay ng gano'ng aggravation, pero you're not formally part of that. Yun yung masakit. Yung kailangan ko ipaliwanag sa aking mga followers. I have to lie before them. I have to tell them, wag na, okay na yan. Okay na, i-endorse na ako, di ba? And then in the end, ako yung na-accuse. I'm putting her on the hot spot. Ngayong gabi, gusto kong sabihin, never. Wala akong inutusan, wala akong binilinan, wala akong sinabihan na ako ay na may singilin or mayroong i-put on the spot. No, walang ganun. At habang buhay kong uunawain yan. Kasi nga, ang dami na rin naman nilang nasakripisyo, ang dami na rin nilang siguro ang masakit lang sa akin, ito yun. At ito yung totoo. Ito yung totoo, no? You can bash me, you can judge me, pero isa lang yung utang ko sa inyo kung ano yung totoo. Masakit sa akin, naghirap ako, pati na yung mga kabataan na mag-introduce ng bagong politika. Yung labanan, yung dinastiya, yung labanan yung tapos may lalabas na endorsement. Parang bagsak na bagsak ako. Kasi parang sa akin, eto kaming nagtutulak, eto kaming nagbubuo ng pangarap na kaya nating labanan ang dinastiya. Tapos may lalabas na itinaas ang kamay. Maraming nangatwiran, maraming nagsabi, maghintay ka, dadating ang iyong panahon. This is not the issue. Hindi po ako nangangarap na mapunta dyan. Ang akin lang po, siguro yung bilang personal, bilang isang tao, sumabay ako, tumakbo ako sa takbo ninyo. Tumulong ako sa kampanya. Hindi ako nang babaoy, wala akong karapatang gawin yan. At higit sa lahat, ordinaryo akong mamamayan. Subalit, the young generation, they are watching. At doon ako ingat na ingat. Paano ko ihaharap sa mga kabataan? Yung sinasabi kong huwag tayong boboto ng galing sa dinastiya. Tapos, nang dahil sa estratehiya, ay hindi ko kayang may paliwanag. Pero, yun yung totoo. So, kailangan sabihin ko. Pero nevertheless, masaya ako sa resulta. Nagpapasalamat ako. Apo. Heidi, not to put you on the spot, pero para lang maging clear din yung konteksto na pinag-uusapan natin. Baka ma-misconstrue, no? Gusto ko lang liwanagan. You're referring to Leni Robredo's endorsement of Ben-Hur and Pacman? Tama? Opo, tsaka yung pagtaas ng kamay, oo. Kasama rin ba rito yung kay Marcoleta? Masakit yan. Masakit yan. Oo, okay. Masakit. Oo. Pero sana wala nang Ang lagi ko namang hinihiling, bigyan niyo ako ng pagkakataong maging totoo sa sarili ko. Pakinggan niyo rin ako. At ang lagi ko lang sasabihin sa inyo, hindi ako nagsinungaling. Hindi ako fake na tao. You can call me a lot of names, but I am always sincere. Okay. Dito naman sa mga kakampig na baka ma-misconstrue niyo yung conversation namin. Don't ascribe any ill motive dito sa conversation to. Ako naman dito sa Facts First, I call it as I see it. And noon ko pa naman binabanggit yan during the early part of the campaign. Sabi ko, 12 naman ang iboboto sa pagkasenado. And
clearly, naka-align yung mga batayang prinsipyo na isinusulong ninyo, yung advokasya, doon sa pinaninindigan ng mga kakamping. Diba? Nila Bam, nila Kiko, nila Lenny Robredo. So I was thinking, it's just logical for you to be included in the endorsement. And apparently, it never formally came. At yung perceived endorsement, inisip na lang pala yun ng mga supporters. Yun lang inisip ko, no? It was very weird to me. Then, and even now. Yun lang, I just had to say it. Siguro ito lang yon ito lang yon. Siyempre tinatanong, bakit ako ngayon tumakbo? Sana naghintay ako. Yun, sana naghintay ako. Ang tanong ko po, ang sagot ko ay, may sumagot ba sa akin sa aking pagtatanong? And you know that. I kept on asking. I texted, I sent a message, I called. None of those were returned. And I'm saying this with peace in my heart. Wala akong panggap. Ano yung tanong nyo ulit? Sorry, I missed that. You were... Sabihan po ako na sana daw naghintay ako sa 2028. Bakit ako nakipagsabayan? Pero sabi ko, nagpaalam ako, nagtanong ako walang sumagot. I texted, I called, I didn't get any reply. Baka they were not taking you seriously. Siguro ito yung naramdaman ko, and I think this is where parang noon nagtatanong ako bakit kami natalo? Noong 2022, bakit tayo natalo? Kasi hindi natin talaga nagawang ibaba ang ating sarili sa ordinaryong tao. At ito yung tanong ko ngayon. Kung hindi pala ako kayang maisali sa isang pagtakbo, na sa tingin ko naman ay parehas ang aming nilalabanan at parehas ang aming itinatayo, masasabi ko bang kaya nating yakapin ang lahat ng nasa laylayan? Yun yung tanong ko Dahil parang ang feeling ko ngayon, breed ba yan? Nasa breed ba yon na hindi ka pwedeng tumakbo pag hindi ka kasama sa breed? At wala akong pagpapanggap, di ba? Pero ito yung sinasabi ko. Nagsasabi ako ngayon tapos ng eleksyon para walang maapektuhan. At ibinoto ko sila. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw kong maging dahilan ng pagkatao. But, talo nila. But, I owe it to those who believe in me. To those who campaigned hard for me to tell the truth. And ayoko na pagdating ng 2028 saka tayo magsasabing ganito ang nangyari. At hindi rin ako nagpapakabida, huwag kayong mag-alala. Wala akong planong tumakbo sa 2028. Pero hindi ko yan tinutuldukan. Again, sasabihin ko, hindi talaga ako politiko at munti-unti kong nare-realize na hindi para sa akin to. Dahil iniiyakan ko at dinadamdam ko ang lahat ng betrayal. Masakit sa akin ang maiwan. Mas masakit ang maiwan ng dati mong kasamahan. Pero, tinitingnan ko ang kalooban ng lahat ng sumama sa akin. Sa kanila ako may utang. Kung sabihin nilang tumayo ka at andito kami, muli magdadasal ako. At ako'y discern kung ito ba ay para sa akin o hanggang dito lamang, subalit tutulong ako sa paghahanap ng tamang kandidato. Sinagot niya yung susunod kong tanong because this is a logical next step for you because of the momentum na nabuo po nitong inyong pagtakbo. Imagine, first time candidate, 8.6. Nalilito ako. 8.6. Mas marami pa kayong mas marami pa kayong boto kay Willie Revillame. Christian, siguro kay Francis Tolentino. Pwede ko lang pasalamatan yung alam mo, ang backbone ng aking campaign, aside sa mga kabataan na talagang mahalaga sa akin to the young ones are looking at us. Sila yung umaasa at tumitingin, baka sakaling may kakaibang politika. So yun yung ating pinaghihirapang buuin para sa mga kabataan, di ba? And they all came out in the open and supported us, di ba? Lahat, Kiko Bam, ako, Luke Espiritu, etc. Pero nandun din yung mga retired COANs. Hindi ko pwedeng kalimutan yan. At ang mas masakit dyan, na talaga nagpapasalamat ako, yung ibang COA, tinamaan ng reforms ko. Nakasuhan,
nawalan ng trabaho, sumama yung loob, nag-resign, pero tumulong sila sa kampanya. Yun yung tinatawag kong sakripisyo. Ito yung hinahanap natin, yung kakayanan ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong lingkod bayan na magsakripisyo. At yun ang gusto kong gisingin. Hindi natin pwedeng isuko itong ating bansa eh. Kailangan gisingin natin. Kayang magsakripisyo ng maraming mamamayan. Handang magsakripisyo ang mga kabataan. Sa akin, napagod ako at parang ayoko na. Pero sabi ko nga, ayokong isara. If only sa mga nalungkot ngayong gabi. Yun. As we speak, no? Kung ano yung mas matimbang sa inyo, yung wag nang tumakbo o give it another try sa 2028. Wag na tumakbo. sorry sa lahat na nakikinig. Alam nila yan. Ang request lang nila sa akin, huwag ko sabihin. Sorry, but alam niyo naman, talagang hindi maiiwasan yan. Kapag sinabi ko na yan, kung ano nasa puso yun. No? I know many will be sad. That's why ayaw ko sabihin. And siguro kahit nasabi na ngayon, huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasarahan ng pinto. Pag-aaralan at ipagdadasal. Pero sana bigyan nyo rin ako ng space na pakinggan. Let me be me. Na talagang itong pagtakbong ito ay suntok sa buwan at biniyayaan ng inyong pagsali at pagtataya, at sana samahan lang niyo ako sa paghahanap kung sino yung dapat tumakbo. Maaaring hindi ako. Okay. Pinag-uusapan po natin yung mga leksyon, no? Actually, marami na kayong binanggit na leksyon kanina. Betrayal, etc. Yung mga expectations na hindi naman nami-meet. Gano'n ba kalaki yung tama ng mga ganun? And base sa karanasan niyo sa kampanya, ano ba talaga yung pinaka bagay na mukhang hindi nyo kaya masikmura? Kahit ano adjustment ang gawin ninyo? Siguro ito muna yung una, ang hinahanap natin, yung kahandaan na makipag-usap ng tapat, diba? At pag tinignan natin, halimbawa yung mga non-government organizations, magre-reach out sila sa iyo, no? Sabihin nila, kami, ito ang aming program, pumunta ka dito at pirmahan mo ito at tutulungan ka namin. So ano ang nagiging Christian, nakikita natin yung transactional, di ba? Na parang sabi natin, ito na nga lang sana yung kapartner natin, ito na lang sana yung progresibong pag-uusap, di ba? At totoo naman yon, malinaw din sa akin yon, yung mga hinihiling nila, yung kanilang mga plataforma, pero parang naghahanap ka sana ng space. Kung ilatag mo ito sa mas malawakang parang kung ako yung kandidato na gusto kong manalo, anong gagawin ko, Christian? Oo na, pirma. Pero hindi ko pinag-aralan, di ba? Kaya't sa huli, budul-budul lang. Ang sa akin, sana may konting espasyo, nag-uusap tayo. Ito ang aming programa. And then I am allowed to air out. Kasi ganito ang tingin ko dyan. Meron kasi akong ganito na ganon. Parang dito sa atin, hindi ko nilalahat sa akin lang punto ng hindi handa sa iyong kahandaan na maging totoo. Parang, hindi ka pala ganito bakit kami lalaban para sa hindi naman kami kayang ipaglaban? Ako parang, teka, saan nagagaling yung hindi kayang ipaglaban? That's why sabi ko, kaya tayo nabubudol Pag nag-offer tayo ng ating programs, pag nag-offer tayo ng gusto natin na masuportahan nyo kami dito, ang expect natin kaagad, walang dialogue, sige, go ako dyan, susuportahan ko kayo kasi gusto natin manalo. Ang tanong, hanggang saan kakapit ang pangakong yan? Sa akin bilang isang tagapaglingkod bayan, bilang isang ordinaryong mamamayan, umaamin ako, hindi lahat ng issue alam ko. Pero naghahanap ako ng pagkakataong maipaliwanag sa akin at naghahanap ako ng pagkakataong makinig ako at ma-appreciate nila yung pagiging totoo at pakikinig ko. Sa politika meron tayo, walang space na ganyan. Pangalawa, ano yung hindi ko kayang i-betray? Matigas ulo ko, hindi ko kayang humingi ng bagay na hindi align sa aking prinsipyo. A lot of times, sinabihan, kumatok ka dito kasi pag na-endorse ka nila, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kasi parang sa akin,
Pinanindigan ko yung pananampalataya ko, dinefend ko to, isinabuhay ko to. Bakit all of a sudden kakatok ako sa entirely different in politics and in faith? And then all of a sudden, you have to do it because you have to win. Yeah. Kaya, sorry talaga, magalit na kayong lahat sa akin, but that's how I am. Isa ito sa tinitingnan natin. Kaya, yun din ang tanong ko sa inyo. Do you really want me to run? Considering na a lot of times gusto niyo akong sukuan. Salamat nga doon sa mga nag-volunteer at nag-PR team eh. Ang hirap na ako ang i-PR. Kaya nga narinig ko si Alan, hello, thank you. Hindi kita inimbitahan. Wala akong resources and I never dare kasi alam ko na baka ako matanggihan. Mahirap matanggihan. Mahirap yon. Pero sana tulungan mo yung ibang walang masyadong resources. Yun ang hiling ko. Oo. At saka sana tingnan natin yung konteksto na pinipresent ko. Doon sa politikang meron tayo, nakakita tayo ng space eh. Ito yung ibinigay sa atin. Ito yung pinagdasal natin. Konting space, nanalo si Kiko, nanalo si Bam, hindi sila na-capture ng survey, nanalo si Laila, nanalo si Chel. Konting space na lang. Baka pwede na makakuha tayo ng mas malawak na engagement sa baba na kung saan mas napapakinggan at hindi naman tayo nasisira sa ating pangako doon sa mga sumama sa atin sa ating kampanya. Hindi kita marinig, Christian. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.